Okay, mga ka-technician. So, ito yung isang problema na isinare ko nung nakaraan. Yung pera na naging bato pa and nag-cleaning lang, nauwi pa sa disgrasya. Or bakit nasira yung compressor na sinasabi natin. So, nilagyan natin ito ng marking kung matatandaan nyo at doon sa mga nanood ng video, nilagyan natin ng A1. Yan, si A1 and si A2. Ayan. So, yung tanong natin nung nakaraan na iniwan ko sa inyo, alin ba yung sira yung compressor? So, pinakita naman natin, ang hindi umandar ang compressor is si A1. And yung si A2 umandar. So, may mga tanong tayo doon na na-receive na hindi daw natin pinakita kung ilang ampere talaga, kung talagang sira, o hindi daw natin sinukatan ng voltage kung meron. Okay. So, ang DC compressor po kasi, naipakita na natin ito sa mga naunang video. So, hindi natin makukuha talaga ang output voltage nito kung DC compressor ang ginamit. Hindi ito katulad ng AC. Ayan. Okay. So, pakita ulit natin sa inyo para ma-review kayo. Sabay ulit nating paandarin para makita nyo na yung isang umandar. Okay. Sasaksak ko ito. And etong isa. Okay. So, sabay ko silang bubuhayin. Power. Power. Ito, okay. Yan. So, parehas silang umaandar ngayon. So, hindi kayo kakat yung video ha. Antayin nyo na lang na umandar para makita nyo ng actual. Okay? Ayan. So, meron na tayong isang ito. Nag-order na kami ng compressor and ito yung dumating kanina. May Monday ngayon. So, dumating din ito kanina, pinapick up namin. So, ito lang yung pwede nating maitulong doon sa isang nakadisgrasya nga nito. So, humanap kami ng compressor na medyo mababa ang presyo. Ayan. Although, ano siya, galing sa binunot na unit, pero, ayan, nakinis naman siya. Maayos naman. Yan, so medyo mura ng konti ang presyo compare naman kung magpapalit tayo ng bago. So okay naman do sa ating ka-technician na palitan ng ganitong klase para medyo hindi siya magastusan. Okay, so ito yung bagong dating na compressor. Pakita ulit natin. Ayan, so may nagtatanong din daw doon kung sa plok ba hindi pwedeng ma-check. So parehas din po ito ng reading ng clock na ginagamit ko. Ayan. Ito natin. Okay, nasa hertz na tayo. Ayan, so katulad ng pag-check namin ng isa ng nakaraan. Ayan o, tingnan nyo yan o. 0.8, 0.7. O yan o, 0.8. Okay, 0.8. Isang paa. Yan, 0.9. So ito. Yun, 0.9. 0.8, 0.9. So naglalaro sa ganon yung ball resistance na nakuha natin. Okay. Hindi pa ito maandar. Antayin ko lang na maandar to ha. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kapag sa tester or kahit digital, hindi natin makukuha o ma-assure kung good or defective yung compressor dahil magkaiba siya. DC kasi ito. So, hindi natin pwedeng i-apply yung old na style natin ng pag-check ng compressor
ang ginagamit natin is yung resistance. Ayan. So ito, umandar na ito. Okay. So para makita nyo na maandar ang compressor, susukatan natin ng ayan. Yun o. Pumapalo siya ng 2.1. Yan. Okay. Malinaw na yan. So yung isa. Okay. So ito yung isa. 0.5 lang siya. So hindi umandar ang compressor. Yan. So meaning, yun yung sinasabi namin na sira. So good na itong board na ito. Mamaya susubukan ko ipakita sa inyo. Kaparehas yan nung ginawa namin na isa. Yan. So 0.5. Ibig sabihin na hindi umaandar itong compressor na ito. Yung isa, si A2, umandar siya. Pero parehas ang reading dun sa inilagay natin na data. So nandito pa yung data na nakuha natin. So i-off ko na lang muna siya para hindi maingay. Okay. So yan yung data na nakuha natin. 0.8, 0.9, 0.9. Parehas din doon sa good. So ito bagong compressor na pinadala namin. Although second hand na to, pero nakuha rin nating data. Ngayon, yung chinek natin, 0.8, 0.9, 0.9 din. Okay. So hindi natin na-determine yung defective. Ayan. So para medyo maliwanag ng konti para sa inyo. Yan. So tatanggalin ko ito. Ito yung bagong compressor So bukas ko na isi-system reprocess ito. So may i-explain kasi ako sa inyo. Ayan. So isipin nyo, ito pa lang yung dito pa lang sa unit na ito, hindi na tayo maka-move on. So paano pa yung iba? Ayan. Okay. So ganito ang posisyon. Bubunutin ko siya. Ayan. Blue, yellow. Ayan. So binunot ko Ito ikakabit ko ngayon. So yellow yung gitna. Okay. So standby kayo ngayon ng 3 minutes. Paandarin ko ulit. Ayan, so i-monitor ko na lang. Although mas mababa ng konti ang ampere na makukuha natin dito dahil wala siyang load na refrigerant. Ayan. Okay, so standby lang tayo. So yung mga nagtatanong pala kung AC or DC ba daw yung compressor na ito. So makikita nyo doon, mamaya papakita ko yung sign sa inyo para makita nyo kung AC or DC ba talaga siya. Okay? Ayan. So ito, take note pati sensor na ito, hindi ko ikinabit para makita nyo na lang na pwedeng umandar yan kahit nakatanggal ang sensor. Ayan, so naka-disable ang sensor nito para maliwanag lang sa inyo. Yan. So para walang duda do sa video na ginawa natin. So ganoon naman talaga Parang kusinero, nagluto ka, nag-serve ka ng pagkain, pero may kulang at may kulang pa rin Parang ganoon, kahit na nilagay mo na lahat ng rekado na pampasarap, pero may hinahanap pa ring lasa. Ayun. So kaya gagawa natin ang video ngayon ito. Although yung isa yung part 1 na nauna natin, gawin natin part 2 ito. And lalagyan natin ng isang part 3 pa para siguro pagkakabit namin ng compressor. And kung may question kayo, i-comment nyo na lang doon sa ating channel. And babasahin ko, tingnan natin kung yung mga question ay kaya nating sagutin. So patungkol dito na lang sa unit na ito kasi ito yung topic natin. Patungkol dito sa Kundura of Carrier na window type na ganito. Okay? So tayo lang natin
Okay, connected naman. So 3 minutes to na standby tayo. Yan. So antayin nyo na, hindi ko ikakat tong video na ito. Medyo mahaba, pero para makita nyo yung, sabi nga natin, yung katotohanan dun sa video. Okay? Mahirap kasi pagkaputol-putol yung video, hindi mo alam kung ano yung nangyari talaga dun sa video. So nakita nyo na umandar yung unit, ay namamatay yung unit, tapos doon sa susunod biglang umandar na. So hindi mo alam kung ano yung totoong nangyari. Ano ba yung ginawa? Pinaandar na muna or ano? Yan. Okay. So antayin lang natin. Okay lang ba naka-standby? Ayan. Okay. So umandar na ang compressor. Yan o. Tingnan nyo. Bumubomba na to. Yun. Ayan. Yung amperahe ito. So mababa ang ampere dahil wala siyang load na refrigerant. Ayan. So maliwanag na. Okay. Ayan. So unti-unti siyang tumataas. Subukan kong takpan. Ayan o, tumataas siya dahil tinakpan ko yung discharge. Ayan, so 1.4 ampere. Yun. Ayan. Okay, so malinaw na tayo. Effective si compressor. Cameraman eh. Doktora ka, hindi ka cameraman. Doktora. Ayan. Hindi ka pa kasi magaling eh, no? Okay na to, After 2 okay na. weeks. So i-off ko lang muna. After 2 weeks ba, ano, cameraman na ako ulit? Hindi na ako Doktora doktora. ka pa rin. Okay. So ayan, Tingnan ko malinaw naman na yung doktora. doon sa pinakita natin. So umaandar tong compressor na ito. Yan, malinaw na umaandar. And yung data na nakuha natin, ulitin ko ulit. Ito, pakita mo nga yung data natin. So lipat ako sa resistance. Ito, WBU. Yan o, 0.8. Yan o, 0.8, 0.7. Same nung nakuha natin dito sa good compressor. Lipat tayo dun sa kabila. So 0.8 yan. Yan, 0.9. Yun o. O 0.8, 0.9. Yan. Yung isa, yan, 0.9. Yun, 0.9. Okay. So malinaw na. Hindi nyo matitrace ang compressor kung defective sa pamamagitan ng tester. And yung sinasabi nilang grounded. Kapag nagkaroon ng grounded ang compressor, automatic puputokin niya ang mainboard. Naintindihan niyo ako? Puputok ang mainboard once na nagkaroon ito ng shorted. O, yan o. Okay? Yan, balik tayo. Ayan. So, wala kayong makukuhang grounded dito. Yan. Kasi pag nagkaroon ng body ground dyan, and grounded dito, dahil may nakalagay yan na ground, ito, na nakadikit dito sa casing, so, ano mangyayari? Puputokin si board. Okay. So, ito yung isang board na ginawa natin. Ito kasi nauna ito eh. Nauna yung board, then sumunod yung unit dahil hindi nga daw nila napaandar. Okay, so kakalasin ko. Yun yung isa yung ginawa natin kay Gimares ba yan? Gimares air conditioning. Ayan, kaya may naka-note siyang E1. Okay. So board ang nauna. So papakita ko lang na parehas yung problema na ginawa natin. So yun yung isa, yun yung nilabas natin doon nung nakaraang video kung paano natin ginawa yung E1 error. Okay. Tigas. Yan. So pagtsaga nyo, mahaba ang video natin ha. Telenovela ang gagawin natin ngayon. Yan o. Ito rin yung problema. Ayan, kung mapopokus ng mas maliwanag. Ayan. So, nasunog din yan. Eto, tingnan nyo yung pinagkasunugan. Yun. Kita nyo.
Ito, malinaw na. Okay, so buksan ko muna itong kay Gimares na ito. Yan. Yung kay Gimares. So buksan muna natin. Kukunin na pala ito dapat kanina. Kaya lang, 5 o'clock na ay nagpapatuka ako ng manok. Kaya sabi ko wala na mag-a-assist. Papatuka ng manok eh. Okay, so pinalas ko lang muna. So, yun. Teka, natin ko muna. Eto rin oh. So, isang symptoms. Iisa naging problema. So, swerte lang ito dahil nakalusot yung compressor. So, maaaring hindi niya pinatagal. And yung tama niyan, yun din. Okay. So, malinaw na tayo dito. So, babalik ako ngayon doon sa lamesa at ipapaliwanag natin ng mas maayos. Hoy! Tinatuan ulit. Okay. Okay na yan. So, walang cut itong video natin ha. So, hindi lang natin na i-live. Dapat pala ni-live na lang natin. Oh. Okay. Yan yung data na nakuha natin nung nakaraan. Burahin ko na ha. Si A1 at saka si A2. Yung. Kung taga bura ng whiteboard ha. Okay. Yan, tutuyuin ko ng mabuti. Ayan. So ito yung ipapaliwanag ko lang ng konti. Maliwanag ba din eh? Kung may focus natin. Yan, okay na yan. Yan. Okay. So sa nagtatanong sa atin, AC ba daw or DC ang ating compressor? Sabi nung isang nag-comment doon, AC daw ang dumadaloy na supply dyan doon sa ating WBU. Okay, so sasagutin natin yung tanong na yan and ayan, papakita ko sa inyo. Parehas din kasi yan ng ibang design ng board na nakikita nyo. So parang paikot-ikot lang, pero kung titingnan nyo ang design, same design din. Okay, so sa linya na tatlo, ito yung tatlo na galing doon sa front control natin. So dyan nakakarga yung ating N, yung L, yung S. Okay, so communication to. Ito yan yung kulay black and yellow and blue. Tama ba ako? Yellow and blue yung wire na ito. So ito yung N at L natin. Okay, so yung pagkakadesign ng board na yan, dumaan lang ng coil. Yan. Coil. Then dumaan ng PTC. O yung tawag natin dyan. Yan. So PTC to ha. PTC. And meron siyang isang relay. Yan. Relay. PTC and relay. Okay. So dumiretso siya sa ating diode. Okay. So ito si positive. Ito si negative. Okay? Positive, negative. Then, pumunta doon sa ating tatlong kapasitor. Ito yung tatlong kapasitor. Okay? So, dito ko nilalagay yung kapasitor ha. 1, 2, 3. Connected dyan. Ito ang negative. Ito ang positive. Okay? So, itong negative, connected siya dyan. And yung positive line, dito dumaan yung reactor.
Reactor. Yan. So, reactor to ha. Itong coil na ito. Reactor. So, yung tanong natin, bakit nasira ang compressor? Okay. So, babalikan natin. Ito yung line ng reactor. Oh. Red. Yun. Para malinaw, ito yung diode. Ito yung N at L natin. Focus. N at L, yung AC line. Ito ang positive, ito ang negative. Yun. Focus mo. Kita. Yan. So, positive, ito yung linya ng reactor. Then, yung pangalawang paa, dun sa positive ng capacitor. Okay. So, malinaw na. Ito. Doon sa nagtatanong AC ba or DC ang compressor. So masasagot yung tanong nyo kung iintindihin nyo yung video. Positive, negative. Ibig sabihin DC. Pumasok sa IPM. Ito ang IPM IC. Yan. IPM, Intelligent Power Module na tinatawag natin. Automatic, positive, yun, yung pin na yun. Kuha tayo ng eto. Malinaw. Negative ng capacitor. Dumaan ang dalawang ayan. Resistor. Dito siya pumasok. Yan, negative to. Ito ang positive. Ang WBU output. Ito. Ito yan. WBU. Papunta ng compressor. So, kung DC ang pumasok dito, anong ilalabas ng IC? DC voltage. So, ibig sabihin, DC. So, pumasok ang AC dito, kinonvert to DC, dumaan ang Intelligent Power Module or IPM, anong ia-out? DC. So, ibig sabihin, DC. Okay, nasagot na tayo. And, etong mga paa na ito, wala tayong malinaw na diagram pa na nakukuha. Try kong mag-scan. Kasi maliliit yung picture eh. Ito, mayroon pa tayong tinatawag na system. Ito, system. Meron pa isang IC na dinaanan na tinatawag nating IPM driver. So, siya yung nagkukontrol doon sa IPM para makontrol niya ang command papunta dun sa ating compressor. Okay. So, malinaw na. So, sa nagtatanong, hindi daw masisira ang compressor kung naikabit natin dito. Bakit? Bakit daw hindi masisira? Ako magtatanong ngayon. Paano hindi masisira? Ito ang reactor natin na ginagamit. Sa nagbibiak ng compressor o nagbabaklas ng compressor, gaanong kalaki ang coil na ginagamit ng compressor? Kumpara nyo dito sa coil ng reactor kung gaano kataba. Yan. Ito pa yung isang reactor. Ilang wire yan na nakakabit? Halos size number 8 na wire na yan. Sa tingin nyo, puputukin yan o hindi? Kumpara nyo doon sa coil na ginagamit ng compressor na parang isang hibla lang ng wire. Yung wire na number 12, isang hibla lang nun ang winding ng compressor. So, alin ang puputok? Reactor o compressor? Kung may maliit na wire na dinaanan ng supply. So, yung coil ng compressor. Yun. So, malinaw na. Okay. So, sa nagtatanong, burahin natin to. Teka. Linya ng reactor. Okay. Naku, wala na. Hindi, basa pa eh. Sino kaya magdo-donate ng pentel pen sa akin? Okay, so reactor to ha. Ito yung terminal ng reactor na napasukan ng compressor. So sabihin na nating W, B, U. Ito ang ating compressor.
Yan. Ito ang compressor natin ha. So doon sa connection na nakita natin, itong linya ng compressor ang pumunta doon. Yung isang paa, ito yung pumunta doon. So anong tinamaan? WU, BU. Ayan. Meron pa yung isa, nakakonect sa ground. Ano mangyayari sa compressor? Sa tingin niya? Grounded. Pumasok yung supply, naglabas ng DC, dumaan yung supply dito, pumasok dito, lumabas dito, pumasok dito, pumunta sa capacitor. Naka-ground pa yung isa. Ano mangyayari? From ground to DC. Ano mangyayari dito? Puputok. Ayan. So yan na yung tanong ko sa inyo ngayon. Kayo na mag-analyze ha. Napakasimpleng tanong na lang yan. Ano sa tingin nyo mangyayari dito kung nagkaroon ng DC supply? Ilang volts yung DC supply? 330 volts ang makukuha nyo. From negative to positive. 330. Yan. So, maliwanag. Ilang volts ang compressor? Kukunin ko yung compressor ulit. Ayan. Diyan ka lang, doktora. Nangalay ka, nangangalay ka. Lalabok na nga ako. Yan, para wala lang cut yung video. Ito ang compressor. Oh. Ayaw ko kung mababasa nyo. 143 volts. Basa. Basa, ayan. 143 volts. Okay, so may tuturo ako. Anong sign ito? Negative, positive yan. So, anong sign yan? AC or DC sign? So, maliwanag na DC sign. So, 143 volts. Ibig sabihin ng sign na yan, DC. So, ano ibig sabihin ng compressor? DC. So nagtatanong AC compressor pa rin daw ito. So, maliwanag na nandun, naka-indicate sa sticker natin, 143 volts DC. Ayan. Okay na. So, maliwanag na tayo dito. Bakit nasira ang compressor? Dahil lang doon sa pagkakabaliktad natin. Eto. So, yung linya ng compressor, pasok siya dito. Dito siya pumasok. Okay. So, ang linya naman ng compressor, ang nasupplyan ng reactor. So, walang magiging epekto dahil reactor. Kaya hindi siya basta nasibak. So, ito tama ang connection niya. Itong dalawa ang nagkabaliktad. So, dito, tama. Ibig sabihin, nag-on ang ating IPM. Nag-react siya o gumana, pumunta doon sa MOSFET, dumaan sa reactor, so pinatay niya si compressor. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, yung compressor na ito, hindi nyo basta madidetermine sa tester kung defective o hindi. Mapwera nagkaroon ng grounded. So, kung nagkaroon ng grounded ang compressor, automatic yan. Malamang sisibakin niya ito. Susunugin niya ang board. Sa fuse pa lang natin, ilang ampere na ito? 25 ampere na yung fuse na yan. Yun. Ilang ampere lang to? Kung ito nga sinusunog niya kapag nasupplyan tong IPM natin. Nagkaroon ng shorted. So, ibig sabihin, mas mataas na current ang pumasok doon sa compressor kumpara doon sa AC. Ayaw. So, maliwanag na tayo ng konti. Doon na naman. Sandali na lang. Ayan. So, ano pa? So, doon sa mga question, lalagyan natin ng part 3 yung video. Tapos, mag-comment na lang kayo doon sa baba at sasagutin natin. Dito na rin siguro sa unit na ito. So, ang topic lang natin itong unit ha. So, yung ibang tanong muna, iiwan natin. So, para lang muna dito, para masagot natin muna. Okay? So, ayan. Ulitin ko lang ulit. Bakit nasira? Review na lang. Pumasok si AC sa diode, lumabas si DC.
dumaan sa BU, pumasok sa capacitor at doon sa MOSFET natin na regulator. Sinira ang compressor. Ayan, so nakita nyo naman nung pinaandar natin. Mahaba na yata yung video natin, 1 hour na yan. Wala pa. Wala 30 pa. minutes pa lang to. Ayan, okay. So pagtsagaan nyo na lang yung video natin na mahaba. Hindi na namin siguro i-edit ito. Wala nang edit, dire-diretso na yan ha. Live na. So yun na yung actual, pati yung bata sa likod, nasa gilid. Ayan, pakita mo nga yung batang kulit. Oh, yan. Kala mo ha. Ayun. So okay na. Okay na tayo dito, maliwanag na tayo dito. Bukas ko na ito kakabit kasi medyo gabi na. Ngayon ay Monday. Lalabas ang video natin baka Wednesday. Kasi may bagong upload kaming video kanina. Yun sa backlight. So mga Wednesday nyo mapapanood ito. Monday namin ginawa ng gabi. And bukas masyado mahaba ng video natin kasi kung isasalpak ko itong compressor. So bukas ko na isasalpak and mag-iwan na lang kayo ng bukas. So, hindi pala nila mapapanood. So sa Wednesday, so try kong mai-upload yung video bukas and para Wednesday maikabit ko ito. Para habang kinakabit ko, sasagutin ko yung mga question nyo. Okay? So malinaw na ng konti. So ang compressor po DC, malinaw naman po na nakasign doon DC and malinaw din doon sa ini-out nito is DC. So magiging AC siya kung gumamit siya ng isang like transformer or converter. So DC, kahit sinusukat namin to DC, pero hindi siya accurate. Naka-fix voltage na DC. Nag-a-adjust siya dahil doon sa IPM driver, bumababa ang supply and unti-unting tumataas. Yun yung sinasabi namin na nagtuturbo si compressor. So tumataas ang current. And yung tanong doon pala kung bakit hindi daw namin pinakita sa clamp tester kung umaandar o may supply ang compressor. So hindi po natin masusukatan kaagad ito ng clamp tester during nagra-run kasi minimum pa lang or minimum current pa lang ang masusukat natin. Hindi pa makukuha ang maximum dahil hindi pa sabi nga natin, hindi pa nagtuturbo yung compressor. So, hindi mo makukuha ang maximum current. And matagal siyang mag-start compare mo dun sa mga AC motor, AC compressor na kapag idinirekta mo, pwede mo na kaagad pandarin, maximum current na kaagad ang masusukat nyo. So, ito hindi naman natin pwedeng idirekta. So, dadaan talaga sa IPM module bago mo mapaandar. Okay, so malalim kasi ang kahulugan ng IPM module. So nakita namin ito, ang disenyo na nakitaan namin na ginayaan nila, yung servo motor. Yun, kaparehas din ng pan motor na DC, yung DC na 3 ang paa. So ganun din. So yung 5 ang paa na pan motor, may IC na sa loob yun. Ito, walang IC sa loob dahil nandito sa labas. Yan. Okay na. Ayos na. Okay.